Isa pang malakas na palakpak para ho sa Panginoon sa buhay nila. Alright. Hawakan kamay ng katabi mo. Sabihin mo, year of speed and acceleration. Sino sa inyo yung nakakaranas na? February pa lang, January pa lang nakaranas na ng speed and acceleration. Taas ngayon kamay. Ayun. Diba? So marami na ako naririnig ng mga kwento, no, mga testimonies na nakakaranas na sila ng mga speed and acceleration. Sa iba't ibang bahagi, hindi ito pera-pera lang. Ano ho? Maging speed and acceleration sa ministry. Grabe, ano pa lang, no? Kaka-attend pa lang ng simbarangay. Ngayon, meron ng cell group. Yung may speed and acceleration talaga. Yung iba naman, yun na nga, na-install na. Nakaranas ng speed and acceleration, yung mga na-install natin. So one way or another, tayo po ay merong nararanasang mabilis, no, na ginagawa ni Lord sa buhay natin. And ngayon, magpapatuloy ho tayo dahil yan po ang gusto ng Panginoon na itatak sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pagkatao, na ito yung tatakbuhin natin, ito yung tatahakin natin sa taong 2025. No? Na magpapakita siya, gagawa siya ng speed and acceleration. Okay, samahan niyo ako, Numbers 13, verse 30. One verse lang. Kung nandun na po kayo, basahin natin. Sabi niyan, Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Grabe. Gusto kong pansinin niyo yung salita dyan na at once. Sabay-sabay nga na sabihin, at once. Parang sabi ni Caleb, ngayon din, no? Mabilisan, sakupin na natin, puntahan natin, angkinin na natin yung pinangakong lugar ng Panginoon. So kung aware kayo, ito yung panahon na ang mga Israelita nilabas ng Panginoon sa Egypt, and then dadalhin na sila ni Lord doon sa lupang pangako, promised land. Alam niyo bang each one of us may mga promised land? No? Kung pagsagana ng business mo, that is your promised land. Yung pag-graduate mo, that is your promised land. No, marami tayong mga promised land. Yung makapag-asawa ka, that is your promised land. Pero siyempre may ultimate promised land si Lord sa atin. And itong mga Israelita, meron talagang specific, meron talagang particular promised land. Ang tawag doon, land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, maunlad na lugar. Mula sa pagkakaalipin, mula sa isang napakahirap na buhay, gusto ng Panginoon dalhin sila sa isang lupain kung saan sila yayaman, sila ay magiging sagana. Alright? But, bago sila makarating doon, yun nga laging merong hesitation, laging merong, ano ba tawag dito? Duda. Kaya sabi nila, gusto muna naming makita. Kaya bagamat wala sa agenda ng Panginoon, pinagbigyan sila ng Lord. Sabi, sige, gusto ko makita nyo muna kung gaano kaganda yung promised land. Pumili kayo ng isang leader sa bawat tribo. So, dahil sila 12 tribes of Israel, so one leader per tribe, at nakabuo sila ng 12 spies. Ibig sabihin, palihim silang pupunta doon sa promised land para tiktikan. No? Hindi tiktikan kung paano nila tatalunin, kundi tiktikan o tignan kung gaano kaganda yung lugar. Kung gaano nga kayaman yung pagdadalhan sa kanila ng Panginoon. And true enough, nakita nila napakaganda ng promised land. Okay? Gabi dahil yung ubas doon, sabi mga sa katabi mo, ubas. Pwede ba tignan mo yung katabi mo? Tignan mo yung titigan mo yung mukha ng katabi mo. Tignan mo, mukha bang ubas? Ha? Pag ubas kasi, di ba, ano yun? Ibig sabihin, makinis. Di ba? Sariwa. Mukhang ubas ba yung katabi mo o mukhang pasas? Yung pasas kasi natuyot na no? Yung kulukulubot na. Walang pasas dito, mga puro ubas dito. Amen. Tignan mo yung katabi mo, dali, sabi mo, isa kang ubas. Sariwa. Makinis. Kasi yung mga ubas ang mukha, tad ng problema yan eh. Mga pighati sa buhay.
Yung laging kunutang noo. Ayan. Kaya pag kami nakita kayo nakakunutang noo, sabihin niyo, oh, ubas ka na naman. Pasas ka na naman. Sabi mo, ubas tayo, ubas. Amen. Mga kausap ko ba rito ngayon, ubas? Yung nasa balcony, ubas ba yung mga yan? Ayun, puro ubas. Alright. So, kaya ako nabanggit yung ubas, dahil nung kanilang inispy o tiniktikan, o tinignan kung anong klaseng lupa yung promised land, gabi nakita nila yung mga kaya hindi lang nila nakita, pumitas sila. No? Yung nabibili natin dito sa hypermart na ubas pagka hinawakan mo yung tangkay, mga ganyan lang kahaba Di ba? Sunod-sunod yung maraming mga piraso ng ubas, mga bunga. Mga ganyan lang. So, pinakamahaba siguro hanggang ganito na. Pero yung ubas sa pinitas nila, isinabit nila sa pole, o ibig sabihin doon sa pingga. Nung isinabit nila, yung pinakadulo nakasayad sa lupa, ganoon kalaki, ganoon kasagana yung bunga ng mga ubas. Kaya talagang mayaman. Nakita nila na, wow, sasagana samantalang doon sa Egypt, ang kinakain nila sibuyas. Doon sa Egypt, pasa sila Kaya gusto ng Panginoon dalhin sila sa lupang pangako. Kaya lang, sabi mo sa katabi mo, kaya lang. Ito ang problema. Sa tuwinang may makikita tayong maganda, lagi rin tayo may nakikitang pangit. Amen. Sino yung ganon? Sino yung umaamin? Kahit na minsan may maganda, kaya nga kapag nagkikwentuhan ba, anong gusto mo unahin ko? Good news o bad news? Kasi laging pag may good news, merong bad news. Nung nakita nga nila, ang gaganda, ang lalaki ng mga bunga ng punong kahoy. Kaya lang, nakita rin nila ang lalaki ng tao. Kaya pala malalaki yung bunga, malalaki rin yung kumakain. Ang tawag nila mga giants. Kaya sabi ng mga Israelita, naku, nung nireport na nung 12, lalo na nung 10, ang ganda nga, Moses! Ang inam, ang lalaki ng mga bunga ng punong kahoy. Kaya lang, ayan, sabi mo sa katabi mo, yung kaya lang na yan. Marami nang napahamak sa kaya lang Di ba? Yung, hoy, attend ka naman, may gawain tayo, may service tayo ng Sunday. Sige, attend ako. Kaya lang. Ayun. Tama ba? Kaya mag-cell group ka na, mag-cell group leader ka na. Sige, gusto ko maging cell group leader. Kaya lang. Ayan. Kaya maraming napahamak na, maraming mga magaganda sanang mangyayari na hindi natuloy dahil doon sa kaya lang. Etong mga report na ito nung 10 espiya, sinamahan ng kaya lang Sana siniport na lang nila, maganda yung lupain. Di ba? Mabunga yung mga punong kahoy at ang sasarap ng mga bunga. Sana gano'n na lang report Ang ni-report pa, naku, ang lalaki ng mga higante, mga anakim. At ito pa yung dinagdag nila. Alam nyo ba na ang tao kapag puro ang nakikita pangit, nagiging worse yung kanilang report? Sabi nila, sa sobrang laki nila, para na lang tayong tipaklong. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, mukha bang tipaklong yung katabi mo? Nagmumukha na tayong tipaklong. Dahil sa laki ng problema, pakiramdam natin, hindi na natin kaya. So yun na naging kaya pumasok dito itong talatang 30. Nung nag-uumpisa na yung reklamo, nag-uumpisa na yung pangit na atmosphere, sa kalagitnaan ng bansang Israel, tumayo na si Caleb. Kaya sabi niya, then Caleb quieted the people. Pinatahimik niya. Ano sabi niya? Let us go up at once. Kahit ganon, kahit may mga higanti doon, halika, magmadali tayo. Sakupin na natin yan lugar na yan. Atin yan, binigay ng Panginoon. Yan ang maganda kay Caleb. Meron siyang at once spirit. Meron siyang spirit of speed and acceleration. Hindi niya inaalintana kung ano yung mga risks and mga dangers na tatahakin nila o sasalubungin nila. Ang mahalaga sa kanya, yung pinapagawa ng Panginoon
nasakupin yung lugar na yon dahil binibigay yun ni Lord. Para sa kanya, pag sinabi ni Lord, inutos ng Panginoon, at once, gawin natin. Mabilis. Dapat pagdating sa pagsunod, mabilis. Amen. Hawakan kami ng katabi mo. Dali. Tanungin mo, mabilis ka ba? Gusto nating maging mabilis yung takbo ng buhay natin, maging mabilis yung mga gagawin ng Lord sa atin, pero hindi naman tayo mabilis sa pagsunod. Kaya si Caleb, alam niya, no, dahil meron siyang spirit of speed and acceleration, meron siyang, ang ganda ng salin dito sa The Message Bible, basahin natin. Sabi diyan sa The Message, Caleb interrupted, called for silence before Moses, and said, "Let's go up and take the land now." Yan yung mabilis. Kahit anong sinasabi ninyo, kahit anong pangit ng ibinabalita ninyo, sabi niya, tumahimik kayo. Ang sabi niya, let's go up and let's take possession. Let's take the land. Kaya sinabi niya, let's take. Hindi niya sinabing, let's fight. Nasusundan niyo ako? Hindi niya sinabi, let's fight those giants, those Anakims. Sabi niya, let's take the land. Kukunin lang. Walang nakakatakot doon sa kukunin. Kasi bakit kukunin? Dahil yun ay binibigay ng Lord. Pag binibigay, di mo na kailangan ipaglaban. Pag binibigay, kukunin mo lang. Tatanggapin mo lang. Amen. Hawakan kami ng katabi mo. Dali, tignan mo sa mata. Sabihin mo sa kanya, kunin mo lang. Maraming binibigay si Lord sa atin, hindi natin nakukuha. Ang bagal natin. Amen? Pinagduduldulan na ni Lord sa atin, anak, gusto ko itong mangyari sa iyo. Pero, Lord, paikot at atras-abante lang tayo ng atras-abante. Ito, binibigay na ng Panginoon sa mga Israelita, and yet kung ano-ano pa yung kanilang tinitignan, kung ano-ano pa yung kanilang dinadahilan. Kaya sabi ni Caleb, tahimik! Let's go up and take the land. Hindi niya sinabi tomorrow. Hindi niya sinabi next year. Let's take the land now. Yan yung mga may now spirit. Yan yung may mga spirit of speed and acceleration. Amen. That's the title of our message today, the spirit of speed and acceleration. Muli, akbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, so fast. Yan ang ating team ngayong year na to Mabilis, so fast. Yan ang sabi sa book of Hosea, no, na pinag-aralan natin. May gagawin si Lord sa atin so fast. Kaya hindi na muna ngayon uso ang spaghetti. Sabi mo sa katabi mo, sopas muna tayo. Diba? Kasi sopas, mabilis. Ang spaghetti, pababa ng pababa Spaghetti, pababa ng pababa. Ayoko ng spaghetti. Gusto ko so fast. Amen. Sino gusto na so fast ngayon 2025? Pumalakpak na malakas. So, ang nakakaranas ng speed and acceleration ay yung may now spirit. Let's go up and take the land now. Ngayon din. Hindi pa pwedeng patumpik-tumpik, hindi pa pwedeng urong-sulong, hindi pa pwede na oo, hindi, kundi now, kukunin natin yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung katangian ni Caleb bilang mayroong spirit of speed and acceleration. Ano ba katangian ng mga tao na mayroong espiritu ng pagiging mabilis? Yung makakaranas ng mabilis. Number 1, sabi diyan sa talata nating binasa, then Caleb quieted the people. Pinatahimik niya yung mga tao. Sino itong mga tao na ito? Ito yung mga tao na na-contaminate na nung 10 spies. Because they heard the bad news, they heard na ang mga tao nakatira doon sa Promised Land ay mga higante at mukha lang silang tipaklong. Nag-ingay na sila. Nagkagulo na sila. Marami ng angal.
Marami ng mga complaints. Marami ng mga negative statements, negative words. Kaya sabi ni Caleb, tahimik! Anong pinapakita? Ang isang taong may spirit of speed and acceleration, number one, they oppose negativity. Okay? Number one, they oppose negativity. Ang taong makakaranas talaga ng mabilisan, no? Pag-unlad man yan, accomplishment man yan, mabilis na kilos ng Panginoon, mabilis lumago, spiritual life, mabilis lumago yung cell group, mabilis lumago yung grupo, yung mga nakakaranas niyan, yan yung mga tao na hindi ini-entertain ang mga negative comments and statements. Amen. Amen? Okay? Sabihin nga natin, sabihin mo sa katabi mo, the brooders are losers. Alam niyo ba yung brooders? Yung mga mahilig umangal, mahilig na magsabi ng mga negative words, kulang nito, kulang sa ganyan, wala nito, di ba? Puro murmuring. Kaya brooders They are brooding, meaning they are murmuring. Marami ba kayong kilala na mahilig mag-murmur? Ha? Alam nyo ang mga murmurers, kaya pakinggan niyo ako, mahalaga ang mga kaibigan. Mahalaga yung mga taong ipinapaligid mo sa sarili mo. Pag marami kang kasamang mga murmurers and complainers, sila yung mga mag-i-stop sa'yo sa progress mo. Sila yung maghihinder sa'yo. Because they are losers and they also want you to lose. Minsan naman, hindi sinasadya, unaware sila, na dahil sa kanilang pagiging negatibo, nagiging silang hadlang sa ating magandang pupuntahan, sa ating paglago at sa ating pananagumpay. Tandaan niyo kaya dapat i-oppose natin ang mga negativity. Refuse negativism. Huwag niyong hayaang tapunan tayo ng basura ng kanilang mga complaints. Sabi ko nga kaninang umaga, pagka tatay mo man o nanay mo man, o mga teachers nyo man, sino man, o boss nyo man, o kaibigan mong matalik, kapag ka laging negative yung sinasabi, at hindi mo kayang salansalain, hindi mo kayang sawayin, katulad ni Caleb, mas mabuti pa politely mag-excuse ka. Excuse me. Iwan mo na. Layuan mo. At kung magagawa mong layuan na talaga at huwag nang maging kaibigan, dahil yung mga taong ito na negative, sila ang hahatak sa iyo paatras. Maapektuhan ka. Amen? Alam nyo ba na ang pagiging complainer, murmurer, is an act of worship to the devil? Because you are praising the darkness, work of darkness, para minamagnify mo yung mga pangit na nangyayari. That's why I love to be with the people of God. Especially kapag tayo ganito, nag-worship, tayo nananambahan sa Panginoon. Puro positive na. Pansin nyo ba? May negative ba tayong kinanta? Ang pangit-pangit ng buhay. May ganun ba? Wala. Pagka ganun ang kinakanta rito, huwag ka na umattend. Ang kinakanta dito, di ba, puro magaganda. Amen? God is able. Baka sa iyo, pagkanta mo, iba God is able. Hawakan mo yung kamay na katabi mo, sabihin mo, hindi tayo ganon. Ang ating pinopromote dito, positivity. Amen. Mga voice of truth ang ating gustong marinig sa bawat isa. Kaya sabi ko nga sa inyo, iwasan natin. Akala natin minsan, it doesn't matter or that is just a small things. Bali pala, biro lang siguro talaga yung kaklase ko, yung kaibigan ko, na laging nagkikwento ng laging mga negative. Ang hirap ng buhay. Grabe, pinapapasan talaga sa hirap ng buhay. Okay lang kung minsan. Pero kung araw-araw ting nakikita ka, nag-uusap kayo, alam mo, ano na naman kami.
Wala na naman kami makain. Diba? Tapos kinabukasan, gabi yung tatay ko, adik. Tapos kinabukasan na naman, iba na naman yung kwento. Nanay ko naman, naki-addict na sa tatay ko. Di ba? Pag puro gano'n na lang, alam mo, nakakasira ng, ng sarili mo. Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Dali. Sabi mo, eto, gusto ko itong makasama eh. Sure ka? Gusto mo makasama yan? Positive ba yan? Sige lang, isaywar na lang natin. Amen. Alright, si Caleb ayaw niya, kaya niya sinaway. Dahil alam niya na hindi yun makakatulong. Pakinggan niyo. Please listen carefully. Yun dapat 40 araw lang na mapapasok nila ang promised land. Tumagal ng 40 taon. Grabe. Sana 40 days lang. Sana 1 month lang mahigit. Nandun na sila sa promised land. But na-delay ng 40 years, kaya tumanda na si Joshua at si Caleb eh. 85 years old na sila nung nakapasok sila sa promised land. Not because they are negative, but because the people surrounded them are negatives. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mo bang ma-delay? Gusto nga natin speed and acceleration eh. But when you surround yourself with negative people, madidelay ka. Amen. Sino ayaw madelay? Kaway-kaway, yung ayaw madelay, yung kanyang pagyaman, yung kanyang pagtatagumpay. Therefore, refuse and oppose negativity. Pag nakakarinig ka na ng mga negative na statements, pwede ka naman politely kausapin mo, bro o sis o kaibigan, dami na ang problema sa bahay namin, huwag mo na akong dagdagan yan. Kwentuhan na lang tayo ng mga magagandang nangyari. Pwede ba yan? Ang pag-usapan natin yung magagandang nangyari. Amen. Alright. Si Caleb, yun ang ginawa niya. Because you cannot reach your destiny. Listen, you cannot reach your destiny faster with people who are constantly dragging you down through their negativity. Hindi ka makakarating na mabilis doon sa iyong destiny pag pinababayaan mo na yung mga negative na tao ay i-drag you. No? Hatakin ka. Alam nyo, hindi lang naman crab mentality yung mga hinahatak ka dahil nakikipag-agawan sa posisyon. Hindi lang yun. Mga crab din yung mga tao na puro negative. Unaware sila, hinahatak kanila pababa. Amen. No, ngayon, sa halip na magsabi tayo ng mga negative, let us talk and speak about positive things. Let us push one another. Amen. Sino rito yung magiging resolve? Magpapaka-positive ako. Okay, palakpakin lahat na magpapaka-positive. Alam nyo ba na ang negative words ay napakabisang sandata yan ng kampo ng kadiliman to neutralize us. Okay? Para tayo ay hadlangan, para tayo ay pigilan. Mabisang sandata ng kaaway ang mga negative words at ang mga offensive words. Okay? Sapagkat yung mga words na yan, na offensive and negative, it will trigger a trap from the enemy that is meant to cause us to stumble. Alam niyo, merong isang, kilala natin to si David. Si David, inutusan ng tatay niya. Magdala ng pagkain sa mga kuya niya. Yung mga kuya niya, sundalo. No? And during that time, naka-stand still sila kasi takot sila kay Goliath, isang higante. Kaya pati si Haring Saul, takot din. No? Walang gumagalaw kasi naghahamon si Goliath. Sino matapang sa inyo dyan? Sino lalaban sa akin? Pag tinalo ako, talo na kaming bayan namin. Pag tinalo ko naman siya, talo na kayo. Para hindi nakasali lahat. Yun na lang lalaban sa akin. Labanan niyo ako.
Walang lumaban dahil takot lahat. Si David, dahil nagdadala siya ng pagkain ng mga kuya niyang sundalo, na-curious siya. Sabi niya, sino yung potso na yan? Sino yung uncircumcised na yan? Tapos tinatanong niya, ano raw ang premyo kapag ka tinalo yung higante na yan? Nakita siya ng mga kakuya niya na nagtatanong ng ganon. Nung nakita siya, kinuha siya, sabi sa kanya, ikaw, napaka-chismoso mong bata ka. Dapat nag-aalaga ka ng mga tuparon. Bakit nandito ka? Hindi ka bagay dito. Tingnan niyo si David. Hindi pa natatapos yung kuya niya doon sa panlalait sa kanya, sa mga negative words sa kanya. Tinalikuran niya na, excuse me kuya. Tapos tanong uli siya sa iba, ano raw premyo? No. Hindi siya nagpadala. He didn't allow negative words from his bully brother para siya ay pigilan. Kasi siguro sa kaloob-looban niya, meron siyang nararamdaman na udyok ng Panginoon na labanan si Goliath. Amen? Pakinggan niyo ako. Alam niyo ba, nakadalasan na nang hahatak sa atin ng mga negative words, mismong pamilya natin. Tatay, nanay, kapatid, asawa. Hello? Mga negative words na katulad ako noon, nakamuntik akong maapekto. Actually, naapektuhan ako, buti na lang na-born again ako at napagtagumpayan ko yun. Sabi ng hipag ko, dahil kumakanta ako Skyline, pigeon, dreaming at you. Tumibirit pa ako Sabi ng hipag ko ng ate ko, ang lamig pala ng boses mo, no? Parang galing sementeryo. Sabi ko, grabe naman. Parang nangangaluluwa pala ako. Kala ko ang ganda ng boses ko. Tapos sabi niya, bukod sa malamig ang boses mo, pag kumakanta ka pa, nakikita ko utak mo. Ibig sabihin, lumalaki raw yung butas ng ilong ko. Kaya, apektado ako. Kaya pagkakanta na ako, Skyline, pigeon, ang lakas maka-apekto, no? Ng mga negative words. Kala natin, baliwala lang yun. Yung mga magulang na sinasabihan yung anak, alam mo, itong anak ko na ito, pulot lang namin to sa tain ng kalabaw. Pero hindi natin alam, may dating yon. May malaking negatibong epekto yon. Amen. Meron pa ako minsan, no, kamag-anak namin, may kaya dahil mahirap kami noon, so sobrang nahihiya ako dun sa bahay nila, ang laki, ang linis. Kaya pag nahihiya ako, yung nakahalukot talaga ako, yung nakaupo ng magkatabi yung legs ko, tapos nakaganyan lang yung kamay ko para baka may makabasag ako. Tapos medyo nakayuko ako. Tapos nadaanan ako nung kamag-anak ng nanay ko, sabi, anak mo to, Elisa? Mukhang tingin ko rito, mukhang tamad. Sabi ko, pambihira. Napaka-judger nito. Kaya aayain ako doon sa bahay na yun, sa kamag-anak namin, ayoko na sumama. Pambihira, ngayon lang kami nagkita, ganun pa ang comment sa akin, napaka-negative. Pero parang ano yun, no, nag-i-epekto sa akin. Pangit ang boses ko, di ba? Pangit ako kumanta, tamad ako. Pero alam nyo, I've realized now, tamad ba ako? Hindi ako tamad. Kasi kung tamad ako, hindi lalaki itong gawaing to. Di ba? Kung tamad ako, hindi ako magtsatsaga na laging pumunta sa home office. Opinion niya yun, pero hindi ako yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, opinion nila yun. Hindi ikaw yun. Amen! Huwag mong i-internalize yung negative comments ng iba kasi kapag in-internalize mo yung negative comments ng iba, yun ang pipigil sa'yo. Amen. Kaya si David, hindi niya in-internalize yun, hindi siya nagpa-apekto. Sinabi siyang, hindi ka bagay dito, bata ka pa, wala kang pakialam dito. Kaya dumiretso sa hari, sabi niya, ako lalaban. Grabe. Yan ang mga ganda. May spirit of speed and acceleration. Ako lalaban dyan sa potso na yan. Tapos tinignan siya ni King Saul. Ito, basahin natin. 1 Samuel chapter 17.
verse 33 to 37. Basahin na lang natin yung unang bahagi. Sabi rito, and Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth and he a man of war from his youth. Tignan mo, negative yung mga kuya niya. Etong hari na dapat very supportive sa kanya, dahil lalaban nga siya, isa pang nega. Sabi sa kanya, hindi mo kaya. Bata ka pa lang. Parang sinabi rin ng kuya, hindi mo kaya, bata ka pa lang. Yung kakalabanin mo, hindi lang higante. Sundalo na yan, mandirigma na yan, bata pa lang. Maganda kay David, hindi niya pinakinggan. He refused to listen to the negative statement. Anong sabi niya? Mahal na hari, ako po ay isang shepherd. Nag-aalaga po ako ng mga tupa. Kapag ka mayroong umataking leon, bilang pag-iingat sa tupang inaalagaan ko, no, sinasalubong ko yung leon at siya winawasak ko yung kanyang bunganga para hindi makain yung aking mga tupa. Pag may lumusog na oso, ganun din ang ginagawa ko. Kina-counter niya ng positive. Amen. Kung ang mga tao negative sinasabi sa iyo, tapos ikaw magne-negative ka pa rin sa sarili mo, saan ka napupulutin? Kapag nagsabi sila ng negative, punuin mo ang sarili mo ng mga positive. Amen. Akbayan mo yung katabi mo, akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya mo yan. Amen? Huwag natin sasabihin hindi kaya. Sapagkat hindi tayo ang magdidikta kung kaya o hindi. Si Lord ang magdidikta kung kaya o hindi. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak kay Lord. Kaya ako, pag sinasabi ni Pastora Evelyn, parang hindi ko kaya. Never ako nag-agree. Hindi sweet, kayang-kaya mo yan. Talagang ini-exaggerate ko pa minsan, hindi mo lang kaya yan, mas magaling ka pa sa akin. I don't want to dwell on negative And I don't want to entertain negative. Because it's hazardous to our spiritual journey. Amen? So, nung hindi naniwala, hindi tinanggap ni David, at kinounter niya yon, sabi ni Saul sa kanya, sige, go. Kaya nung nilabanan niya, tingnan niyo, kaya sabi ko, may spirit of speed and acceleration. Hindi na kinakailangan gumamit pa ng sibat, no, ng tabak, ng sword, si David. Isang bato lang, ganun kabilis. Pinatay niya, tinalo si Goliath. Isang bato lang. Pang! Pagsak, patay. Alam niyo kapag tayo in-overlook natin yung mga negative statements, negative comments against us, magiging mabilis yung mga pangyayaring magagawa natin. Amen. Amen. Alam niyo ba yung mga negative na yan, mga negativity na yan, parang ang daming sumasampa sa iyo, pabigat, at hinahatak ka paatras. Amen. Okay, tignan mo uli yung katabi mo. Dali, sabihin mo sa kanya, ipagpag mo yung mga negative na yan. Don't allow negative words to hold you back. Okay? Merong isang coach na magaling, ang pangalan niya ay si Coach Brown, Dale Brown, ng Louisiana State University. One time, na-invite siya sa isang kampo ng mga sundalo para magbigay ng mga motivational message dahil yung mga sundalo di-deploy na sa Iraq during that desert storm. At para rin magdaos ng basketball clinic sa mga sundalo bilang libangan nila. Matapos siyang magsalita, may lumapit sa kanyang isang black American na napakatangkad, mga around 6'9" to 6'10". Sabi sa kanya, Coach Brown, gusto ko sanang mag-basketball, kaya lang po, ang baba ko tumalon, gatansan yung taas ng talon ko. Tapos, hindi ko kayang mag-dunk. Kahit matangkad po ako, hindi ko ma-dunk yung bola sa ring. And kasabay pa noon, yung legs ko parang ang lambot, malata. Kaya madali ako mabangga, madali ako bumagsak. Sabi ni Coach Dale Brown sa kanya, ganun ba? Okay.
Sabi niya, meron akong ibibigay sa iyo at papadalahan kita ng mga gagawin mong mga routine para lumakas yung legs mo, tumaas yung talon mo, para maging confident ka sa paglalaro ng basketball. Sabi niya, sige, tulungan kita. By the way, sabi sa kanya ni Coach Brown, gano'n ka na ba katagal maging na sundalo? Sabi niya, Coach, hindi po ako sundalo, yung tatay ko po. Ako po ay 13 anyos pa lang. Gulat si Coach Brown kasi 13 years old, 6'10". Sabi sa kanya, ang laki ng future mo. Sabi, ganito, sige, ipapadala ko sa'yo, gamitin mo yung mga routine, ha? Matapos ang ilang buwan, siguro mga 6 months, nagkita uli sila. Silapitan siya uli nitong lalaki na ito. Ay sabi niya, Coach Brown, ginawa ko po yung mga routines na inano nyo at ginamit ko yung mga tools na binigay nyo sa akin. Sabi niya, nagkaroon naman po ako ng improvement. Pero yung coach namin doon sa school, sabi sa akin, hindi pa rin daw ako pwedeng, banu pa rin daw ako, hindi ko pa rin daw kaya, lampa pa rin daw ako. Sabi niya, sige, ganito gawin natin. Mag-transfer ka sa Louisiana, i-handle kita, iti-train kita. To make the story short, sumunod naman yung bata, pumunta dun sa school ng Louisiana, and tinrain ni Coach Brown. Alam niyo po kung sino yung batang yon? The 7'4" ba? 7'3", Shaquille O'Neal. One of the greatest basketball player that ever played in the NBA. Buti na lang hindi siya nakinig doon sa negative words ng mga tao sa paligid niya na lampas siya, no? Na banu siya. Buti na lang merong Dale Brown na sa kabila ng maraming mga negative words, merong isang nagbibigay sa kanya ng positive. Amen. Alam niyo ba na meron din tayong coach? Si Coach Jesus. Si Jesus, anumang mga negative na sasabihin sa atin ng iba, si Jesus puro positive. Kaya kami ng katabi mo, sabihin mo, kaya dapat nagbabasa ka ng Word of God. Saan ka kukuha ng mga positive? Bilang mga tao, innate sa atin, as human as we are, we have that evil tendency to always say negative words. Amen. Amen po ba? Kahit nga sa preaching, alam ko natatandaan ko nung bago pa lang ako mangaral, lagi ang preaching ko negative. Pupunta kayo sa impyerno. Sa halip ng i-preach ko, pupunta kayo sa langit, puro papunta sa impyerno. Di ba? Puro kasalanan, kasalanan. Kaya pala hindi lumalago yung church noon. Napaka-negative ko. Kasi human tendency natin yan. Ang inclination natin is to speak negative. Amen. Kaya hindi ka masyado makakaasa sa tao sa paligid mo. Maliban na lang, magseryoso ka bilang Kristiyano at magpa-disciple ka. Dahil yung discipler mo, sisiguraduhin ko sa iyo, pupunuin ka, tatadtarin ka ng positive words. Amen? Kung katabi mo yung discipler mo, yung nag-aalaga sa iyo, sabihin mo, thank you. Okay? Kaway-kawayan natin yung mga discipler natin, thank you. Parang mahina yung thank you, parang hindi kayo ini-encourage. Parang hindi positive yung mga words. Alright? So, kaya ang ganda na nangyari kay Shaquille O'Neal. Ang bilis ng kanyang improvement. Kaya nung pumasok siya sa NBA, na-dominate niya ang NBA, ang mga centers ng NBA. Kawawa kay Shaquille yung mga kasalukuyang sentro nung panahon na yon. Bakit? Kasi hindi siya nakinig sa mga negatives. He refused and he opposed negativity. Amen. Amen. Palakpakan naman natin si Lord na malakas. Alright, may paparinig ako sa inyong music. Kasi mahalaga to, kailangan ma-inculcate to sa atin. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, dapat talaga lagi tayo nagbabasa ng Word of God. Because the Word of God is the Word of truth. Kailangan truth. Alam nyo kahit gaano katotoo, facts yung sinabi ng tao sa atin. Katulad sinabi, malaki butas ng ilong ko kapag kumakanta ako, totoo naman yun eh. Pero hindi yun ang truth. Amen? Facts siya, pero hindi siya
katotohanan sapagkat ang katotohanan sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, yung tinig ko, yung boses ko, yung pagkanta ko, katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi niya nakikitang malaki butas ng ilong ko, nakikita niya yung kalakihan ng puso ko na kumakanta sa Kanya. Amen. Kaya kahit gaano pa katotoo yan, mas totoo ang sinasabi ng Biblia. Amen? Amen? Minsan mahirap ka na nga, papangalandakan pa sa'yo ng sarili mo, ng ibang tao. Ayan, kasi mahirap lang kayo. Minsan, di ba na, nakakababa ng dignidad? Di ba? Tapos tatanungin ka minsan, nakakakain ka ba ng 3 beses ang araw? Ang sarap, sarap kurutin ng singit, no? Yung bang maliit ka na, minamaliit ka pa. Pero ang Word of God, tayo po ay itinataas niyan, ina-uplift, kasi siya ang katotohanan. Amen. Kaya hawakan mo ulit kami, nakatabi mo, sabihin mo, lagi kang magbasa ng Word of God. Lagi magbasa ng Bible. Amen. Let's listen, let us hear the voice of truth. Please, play it. Listen carefully. Meditate the lyrics. Oh, what I would do to have the kind of faith it takes to climb out of this boat I'm in, under the crashing waves, to step out of my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is, and He's holding out His hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The waves they keep on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Oh, what I would do to have the kind of strength it takes to stand before a giant with just a sling and a stone, surrounded by the sound of 1,000 warriors shaking in their armor, wishing they'd have had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The giant keeps on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Alright. Sabi daw ng waves, no, pinagtatawanan siya ng waves. Sabi, mag-fail ka because you fail again and again, time and again. Boy, you will never win. Boy, you will never win. Pero anong sabi? But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. Di ba? Alam niyo maraming tinig dito sa mundong ito. Pakinggan niyo ako.
And most of the time, mga tinig sa mundong ito, negative. That's why we need to listen to the voice of truth. The Word of God telling us, no? Iba ang istorya. Istorya ng mundo sa atin, duwag, tamad, di ba? Pangit, maitim, pandak, pango. Yan ang story ng mundo sa atin. But the voice of truth tells us a different story. Sabi ng Word of God sa atin, you are my workmanship. No? Ikaw ay nilikha ko sa aking wangis. Hindi ka pango, hindi ka pangit, hindi ka tamad. Kamukha kita. Amen. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo dali, sabihin mo, basa-basa rin ng Bible pag may time. At lagi dapat may time. Amen. Okay, pangalawa. Ayan, meron na lang akong 15 minutes. Pangalawa, sabi diyan, let us go up at once and take possession. Kahit anong mga nangyayari, pangit na report, pero ang sabi pa rin ni Caleb, let us go up at once. Hindi marunong matakot si Caleb. Nakakatakot yung mga kwento, yung mga report ng kanyang mga kasamahan, but Caleb, hindi siya nagpasindak. Sabi niya pa rin, come on, let's go! Let's take the land now! Yan yung matapang. Alam niyo, yung mga duwag, ang laging sinasabi niyan, huwag. Amen? Pag duwag, huwag na tayong magsimba, nakakahiya. Huwag na tayong huwag na tayong mag-cell group leading, wala naman akong, wala akong alam, wala akong training. Yung mga taong bahagang buntot, walang mararating. Ulitin ko po, pagka tayo po ay pinangunahan ng takot, mapaparalyze tayo. Because fear paralyzes, but courage energizes. Ang takot, mapaparalitiko ka niya, may stack up ka niya, hindi ka makakakilos. Kaya kailangan natin ng courage katulad ni Caleb. Basahin natin, Proverbs 29:25. Sabi diyan, fear and intimidation is a trap that holds us back. But when you place your confidence in the Lord, you will be seated in the high place. Tignan niyo yung contrast. Sabi niya, ang fear and intimidation will hold us back. Aanuhin tayo niyan? Hahatakin tayo niyan? Pipigilan tayo niyan? Kailan ka ba nakakita ng matapang na duwag na sugod ng sugod? Kaya tingnan nyo, yung mga Israelita and even Saul, dahil natakot sila kay Goliath, nagtatago sila sa likod ng mga bato, sa mga kuweba. Wala na silang nagawa. Na-paralyze sila. Because of fear. Amen? Pero pagka, tingnan nyo si David, dahil matapang, so good. Grabe si David sa kanyang katapangan, katulad din ni Caleb. Ang may spirit of speed and acceleration, hindi nagpapatalo sa takot. Amen? Kasi alam ng mga taong may spirit of speed and acceleration, anumang takot, anumang klaseng takot yan, healthy man yung takot na yan, or bad yung takot na yan, ang patutunguhan pa rin yan, resulta niyan, hahatakin ka. Hindi ka magiging malaya, hindi ka makakaungus, hindi ka makaka-move forward. Pero sabi rito, but when you place your confidence in the Lord, you will be seated in the high place. Promoted ka. Meron kang speed and acceleration na umangat ang buhay pagka inilalagak mo ang tiwala mo sa Panginoon at hindi ka natakot. Amen. Huwag sana tayong parang mga bata na atakot ako. Yung bang dahil sa natatakot kang magbigay sa Panginoon, katulad ng babaeng balo, takot siya kasi last meal na nila yun eh. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Elijah sa kanya, sundin mo ang sinasabi ko, sundin mo ang sinasabi ng Lord. Buti na lang napagtagumpayan ng babaeng balo. At may katapangan niyang niluto yung pagkain at binigay kay Elijah.
kahit alam niyang kulang pa sa kanilang mag-ina. Ano resulta? 3 taon at kalahati na they are well supplied by the Lord. Habang yung iba nagugutom, silang mag-ina, sagana ang pagkain. Sino gusto makaranas ng kasaganaan? Hindi 10 years from now, kundi now, this year, papalayain ka ng Panginoon sa kahirapan. Because matapang kang susunod sa Panginoon. Amen? Amen? So, ayan ang makita natin kay Caleb. Naalala ko may isang tao na tatawid siya sa isang ilog, kaya lang yung ilog ay na-frozen. So, naging yelo. Kaya lang nung siya aapak na, napansin niya parang manipis na yung yelo. No? Natakot siya na baka pag linakaran niya, biglang bumiyak, mahulog siya, malulunod siya. Kaya ginawa niya, sa halip na lumakad, paggapang na lang siya, gumapang siya. No? Alam niyo naman, alin ba mas mabilis, lumakad o gumapang? Siyempre, di ba yung lumakad? So dahil sa paggapang niya, sakit ng tuhod niya, no? Hirap na hirap siya. Ang layo ang lawak ng ilog Kaya ang tagal niya, ang tagal. Pagod na hingal na siya. Tapos dami niya ng mga pasa bago siya makarating doon sa dulo. At bago siya makarating, paglingon niya, nakita niya may nangangabayo, dumaan pa sa tabi niya, nangangabayo doon sa ibabaw ng ilog na nagyelo. Meaning, hindi naman pala manipis yung ilog, takot lang siya. Dahil sa takot niya, gumapang tuloy siya. Alam niyo bang maraming mga tao, gumagapang sa hirap dahil sa pagiging takot. Ayaw sumubok. Alam niyo ba, pakinggan niyo ko, isa sa matapang na hinakbang ko at ginawa ko, tinanggap ko yung hamon na maglingkod sa Kanya. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung pamilya ko, hindi ko alam paano papag-aralin yung mga anak ko. Pero pala pag gumakbang ka lang kay Lord, bubukas ang daan, bubukas ang provision. No? At ngayon, nakakatuwa ang Panginoon dahil pinapakita niya, tama yung desisyon ko, buti naging matapang ako. Amen. Sinong naniniwala doon? Palakpakan natin si Lord na malakas. Ang hindi matapang, ang buhay laging pagapang. Sabi mo, huwag ka ganon. Alam niyo, ang pangalan ni Caleb ay, ang ibig sabihin niya sa Hebrew word ay dog, aso. No, sa mundo, maaaring tingin sa kanya aso. Pero may iba pang ibig sabihin ng salitang aso sa Hebrew. Pag pinaghiwalay mo yung dalawang root word niya, ang ibig sabihin ay wholehearted. No, sa Tagalog, ibig sabihin nun, buo ang loob. Kaya pala matapang, kaya pala si Joshua lang at si Caleb ang nakarating sa promised land kasi buo ang loob. Kaya marami sa atin hindi nakakarating sa magandang pangako ng Panginoon. Nababalam tayo o hindi lang nababalam, totally hindi na natin narating all because naduwag tayo. Amen. Akbayan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang matakot. Hindi tayo magiging matapang dahil sa sarili natin. Matapang tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Okay, pangatlo. Dito na ako magwawakas. Okay, worship team. Sabi niyan, for we are well able to overcome it. Ang keywords natin dyan, we are able. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am able. No, hindi lang inopose ni Caleb ang negativity, hindi lang siya nag-display ng gallantry o tapang. Pangatlo, they foster possibility. Ang mga taong may spirit of speed and acceleration, nino-nurture nila, no? Fino-foster nila ang possibility. Para sa kanila, no, lahat pwede. Pagkasama mo si Lord, lahat pwede. Amen. Pag hindi mo kasama si Lord, doon ka matakot. Pag di mo kasama si Lord, doon, hindi posible yun. Pero pagkasama mo, kaya nga si Paul, ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya niya, sabi niya, kaya kong gawin lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam niyo sa buhay,
Mindset is everything. Listen, utak, napakahalaga po niyan. Because the mindset we carry, listen, the mindset we carry determines the outcome of our experience. Sana naririnig niyo akong mabuti rito. The mindset we carry determines the experience or the outcomes we experience. Kung ano yung mararanasan mo sa buhay, bunga yan ng laman ng isipan. Kung lagi sinasabi ng isip mo, hindi ko kaya, hindi po pwede, hindi uubra, hindi mangyayari, yan din ang mararanasan mo. Kaya nga yung mga kasama niya rito ni Caleb na mga spies, yung 10, sabi nila, mamamatay tayo. Ayun nga ang nangyari sa kanila, namatay silang lahat. Because the mindset they carry, that's the experience na nangyari sa kanila. Pagka ang mindset mo, kaya ko to, mangyayari ito, dahil nandyan si Lord, I can do it. Yun din ang mangyayari sa iyo. Amen. Kaya nung in-acquire nga natin yung building, the mindset that God has put into my heart and into my mind is that kaya ni Lord yun. I am fully confident that He who began a good works in us shall complete it until the day of Christ. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. The obstacle people face in life are not due to lack of talent or lack of resources, but due to the limitations they have placed to themselves through their mindset. Hindi tayo nabibigo dahil kulang tayo ng pera, kulang tayo ng galing, kulang tayo ng talino. Hindi ho yan ang issue. Ang problema natin, yung isipan, no, na nilagak natin sa ating mga isipan, yung mga limitations. Kaya dapat wala sa bokabularyo natin yung imposible. Alam nyo, kahit di mo sabihin yan, baka sabihin ko, sino yayaman dito? Sino ang inaangkin niya? Yayaman siya ngayong 2025. Sabi ng isip mo, naku, ang hirap niyan. Ayan. The mindset you carry is the outcome you experience. Dapat katulad tayo ni Caleb. Kaya merong speed and acceleration. Kaya siya may spirit of now. Because he nurtured himself with possibility. Para sa kanya, pagkakasama ko si Lord, walang imposible. Amen? Kasama mo ba si Lord? Sino rito ang nagsasabing kasama ko si Lord? Sino na nagsasabi, tatay ko si Lord? Now, kung tatay mo si Lord, dapat walang imposible. Dahil yung tatay mo, walang imposible sa kanya. Siya yung nagsabi, is there anything too hard for me? Siya yung nagsabi na, for with God, for me, nothing is impossible. Kung sa tatay natin, walang imposible, dapat ganun din tayo. Dapat we carry that spirit. The spirit of possibility. Kaya ako, nag-goal setting kami, nag-planning kami ng mga leaders. Nakapag ginawa namin yung mga action plan, ay lalago tayo up to 4,000. Wala akong kaduda-duda sa isip at sa puso na yun ay mangyayari. Because with God, all things are possible. I am nurturing that possibility mentality. Kaya nga nagpiprepare na ako ngayon, nagpipray na ako. Kaya nga si Lord ngayon nagbubukas na, naalukan tayo ng 1.6 hectares ng lupa. That is God's preparation. Makuha man natin yon, si Lord may iba pa. Makuha natin at hindi, I am pretty sure God will provide a big place, a huge place for us sapagkat palalaguin tayo ng Panginoon sa taong ito with speed and acceleration. Come on, let's give the Lord the best clap offering. Listen, those who nurture possibility can go in life speedily.
pag ninonurture natin ang possibility sa puso natin, bumibilis ang takbuhin natin. Those who have a can-do mentality will achieve things swiftly. Dapat meron tayong can-do mentality. Pag sinabi sa'yo, ikaw ang mag-ano ngayon, ikaw ang mag-lead ng cell group kasi sabi sa'yo ng leader mo, kasi may pupuntahan lang ako, mahalaga. Ikaw muna magturo. Wag na wag sana lalabas sa labi mo. Ayoko, di ko kaya. Dapat ang laging bukang bibig mo. Kahit hindi mo alam, kahit na bago sa iyo, yes, I can do it. With Christ, I can do it. With the help of God, with the grace of God, I can do it! Amen! Amen. Yung magbago ka na, ang hirap baguhin eh. Ang hirap talaga. Bata pa ako, ganito na ako eh. Wag lalabas po yun. Dapat ang lumalabas ay, yes, kahit bata pa ako, ganito na nangyayari sa akin. But sa tulong ng Panginoon, I can do it. Amen. Dapat mayroon tayong can do it mentality para tayo makaranas ng mabilisan, no, na pag-aangat ng Panginoon. Please listen to this. Yung nagsasabi na I can do it, sila yung sumasagitsit. Sila yung bsing! Pag lagi mo sinasabi, I can do it! Bubuo ng 12, I can do it! Magtatayo ng cell group, I can do it! Bubuo ng 144, I can do it! Kikita at mag-earn ng 1 million, I can do it! Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, tignan mo sa mata, sabihin mo, magiging milyonaryo ka. Sagutin mo, I can do it! No, not by your own strength, but by the grace and by the power of God, it will happen. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya tayo tayong lahat. Naalala nyo yung kwento sa Genesis chapter 11? Yung nagtayo yung mga tao ng Tower of Babel? Grabe, ang bilis nila. Wala pa naman technology matindi nun. Pero ang bilis nilang naitayo yung Tower of Babel. Una, dahil nagkakaisa sila. Pangalawa, meron silang can do it mentality. Alam niyo pinag-uusapan nila? Tatayo natin itong tower na to hanggang umabot sa langit. Grabe. Kaya sabi ng Lord, ito yung sabi ng Lord pakinggan niyo. Sabi niya, and the Lord said, indeed, the people are one, and they all have one language, and this is what they begin to do now. Sabi niya, now, nothing that they propose, nothing that they plan to do will be withheld from them. Hindi sila mapipigilan. Dahil meron silang can-do spirit. Meron silang can-do mentality. Si Lord mismo nagsabi. Dahil meron silang possibility mindset, si Lord mismo nagsabi, hindi sila mapipigilan. Kaya gumawa na si Lord ng pagparaan para lang mapigilan sila. Pero kung hindi gagawa si Lord ng paraan, wala na makakapigil sa kanila. Grabe pala, pakinggan ninyo ako. Ang tao kapag merong can-do mentality, pag ang lagi niya sinasabi, kaya ko to. Walang imposible kay Lord. Walang makakapigil. Walang makakapigil. Sa taong ito, 2025, mag-develop ka lang ng possibility mentality. Walang makakapigil sa iyo. Kahit yung mga bashers mo, kahit yung mga opposer mo, walang makakapigil sa iyo. Kahit pa kampon ng kadiliman, hindi ka mapapigilan. Kasi, you are carrying that spirit, the Spirit of God, the Spirit of speed and acceleration, the Spirit and mindset of possibility. With God, nothing is impossible. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me.
Amen! Bata pa lang kayo, mga kabataan, mga estudyante, develop this possibility. Develop this. At walang makakapagsabi kung hanggang gaano kalayo ang mararating nyo. Kung natutunan ko lang sana to earlier, baka mas malaki pa rito ang gawain natin ngayon. But no regret at all. No regret. Because yung maraming panahon na yon, God is busy training me. God is busy educating me. But now, I know I can do it. Amen? Now I know all things are possible with the help and grace of God. Amen. Amen? Maraming parang imposible sa buhay natin. Pero ngayon, araw na ito, tatapusin ng Lord yan. Pero ikaw ang uunahin niya. Bago yung circumstances mo, ikaw muna. Kailangan mabura na yung mga impossibility mindset na yan. Dapat laging meron ka, I can do it. Sabi ni Caleb, we can well do it now. Hindi bukas, hindi sa susunod na mga panahon. Now, we can well do it. Grabe si Caleb. Kahit nung matanda na nga siya, pakinggan niyo ako, kahit nung matanda na siya, 85 years old, sabi niya kay Joshua, narinig mo yung sabi sa akin ng Panginoon. Sabi ni Moses, 85 na ako ngayon. Pero I have the strength para i-claim yung lupang para sa aking pamilya, sa aking lahi. Pakinggan niyo, sabi niya, and I will be able to overthrow. I will be able to drive away those Anakims. Alam niyo ba hiningin lupa ni Caleb? Pakinggan niyo ako. Ang hinihingi niyang portion, hindi yung mga pipitsugin, yung madali. Alam niyo ito tendency natin nagsisettle tayo sa madali. Kasi nga wala tayong possibility mentality. Pero si Caleb, ang hiningi niya, yung pinaka-toughest na lugar, kung saan yun yung teritoryo ng mga higante. Yung kinatatakutan ng mga Israelita, yun mismong hiningi niya. Ang sabi niya, I will drive them away! Grabe yung possibility mentality. Walang mga higa-higante sa atin. Walang mga magiging hadlang na matitindi sa atin ngayong taon if we will just develop possibility mentality. Katulad ni Pablo, I can do all things through Christ. Let's bow our head together. Let's close our eyes. Taas mo yung kamay mo. Especially, kung ang dami-daming mga bumagabag sa'yo at mga higante ng sitwasyon, mga higante ng parang imposible. But today, palalayain ka ng Panginoon. Just believe with all of your heart that all things are possible with Him. Hallelujah. Declare this song. Declare this song. Declare it with faith. Declare it with all of your heart. The mountain, if you are the strength of my life, I can do all things through Christ. If you are the strength, I can do all things through Christ. Declare it. Declare it. Can do all things through Christ. If you are the strength, I can do all things through Christ. I can move the mountain if you are the strength of my life. I can Come on, declare it. I can do all things through Christ. through Christ. Yes. If you are the strength, Come on, for the last time. Yes. Yes, Lord. You
we claim this truth, katotohanan ng iyong salita, that we can do all things through Christ who strengthens us. Katulad ni Caleb, we are well able to do it. Panginoon, kaya namin yan dahil kasama ka namin. Kaya namin yan kasi tatay ka namin. Kaya namin yan kasi makapangyarihan ka. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ang speed and acceleration, Lord, ay hindi galing sa opinion ng tao. It comes from you. Because you are the God of swiftness, you are the God of rapidity, you are the God, Father God, of speed and acceleration. Hindi ka mabagal na Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin, action agad. At walang mahirap sa iyo. Lahat ng bagay, madali sa iyo, kaya mabilis. Lord, tulungan mo kami magtiwala. Lahat ng parang sinasabi ng taong imposible, iniiwan na namin sa inyo. Lahat ng sinasabi ng utak namin, Panginoon, na hindi kaya, inisinusuko na namin sa inyo. At mula ngayon, Panginoon, katulad ni Caleb, pangahawakan namin, Lord, na kaya namin ito. We can do it, Lord, because you are with us. Salamat, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya mo yan. Kaya mo pumalakpak na malakas. Come on. May kasama pang sigaw.